kayo ngayon, sir? Montalban. Montalban. Ay, sumali po kayo last month, no? Oo. Kamusta po pala yung yung dinilibiran mo ng tubig? Yung nakausap mo. Naalala ko po, kapitbahay mo, kalugar mo lang ho yun, di ba? Hindi mo pinuntahan yung bahay? Ay, hindi. Yung kasama niya po yata. Kasama niya po pala, oo. So, nag-usap po kayo sa off-cam, nagpatulog po kayo? Hindi na? Bakit naman? Hindi. Sinachat ko nga, hindi naman po nag-response. Hindi siya natutuwa nga ako dun sa napanood ko nung yung... Nireplay ko po yun, sir, nung isang araw kahapon video mo natutuwa po ako dun sa noong June 30 yung nagkatuluyan yata yan, yung nasa abroad yata yung babae tapos nasa Cebu yata yung lalaki. Tapos ayan, natutuwa lang ako kasi yung sila ulit yung pinag-match ulit. Matagal na po yun siguro, sir. Hindi ko alam. Oo. Basta napan ko lang yung parehas sila ng parehas ng edad. By the way, ilang taon ka na ba? 40 po. 40 ka na, no? May asawa pa kayo dati? Wala ko kayong asawa? Hello? Never been kissed? Never been touched? Ay, meron naman po kasi hindi naman po yung hindi tuloy-tuloy? Hindi po tumatagal. Kumbaga yung anong naranasan nyo? Nagsama talaga kayo noon ng kalibin nyo dati? Girlfriend? Ay, meron naman po. Nagsama kami kaso 3 months, almost 3 months, tapos may sakit po kasi siya, sakit sa may sakit sa puso, tapos nabuntis siya ng iba. Kasi magkalayo kami, nasa Quezon City siya, tapos ako nandito sa Montalban. Tapos kada weekends po umuwi po ako sa kanya. Kasi ang trabaho niya, nagbubuhat siya ng mabibigat, hindi niya po kaya kasi nasa 50, nasa 44 na kasi siya, siguro tapos medyo mataba siya, kaya medyo hirap siyang magbuhat. Ano po binubuhat niya? Mga tubig. Okay. Bali magkasama po kayo dyan sa refilling station na pinapasukan niyo po. Hindi pag po, sa akin, nagdadala po ako ng container sa kanya, tapos, kasi yung amo niya, meron siyang sariling, refilling station. Hindi, kinakabit po sa nawasa. Kinakabit po siya. Parang yung parang maliliit na filter, tapos kakabit lang sa nawasa. Sa gripo para maging malinis na filter siya. Tapos pang sarili lang po nila, tapos siya yung nagbubuhat kasi wala ho siyang kasama. Tapos yung mayroon pong mga boy po doon, may edad na po, pero ang trabaho po doon, taga-bantay ng sugal. Teka lang. Nagbabantay ng sugalan. Alam mo, sir, kanina, nahihilo ako, no? Tapos ngayon, lalo ako nahilo, sir. Teka lang. Po, yung ikaw po, merong girlfriend. Tapos saan po siya sa Quezon City? Sa Doña Aurora. Ano pong trabaho niya po doon, kasambahay?
Kasambahay po. Tapos, ang ginagawa nyo ho, tuwing Sabado, pumupunta po kayo dun sa kanya, sa bahay po ng amo niya, para tulungan mo siya magbuhat ng tubig na sinasahod ho niya gamit ng filter na yon. Opo. Pero, Okay. pero ang trabaho niya po doon, tagaluto. Okay. Tagaluto. So, pag pupunta po kayo sa kanya doon, doon ka natutulog sa bahay ng amo niya o lumalabas po kayong dalawa para kayong dalawa? Hindi, doon po ako natutulog. Doon ka sa bahay ng amo niya, at least mabait yung amo. Mabait naman po, pero yung tinutulugan namin parang parang bodega na, Okay. Okay na yun. na nilinisan lang namin. Opo, nakaka-survive naman kumbaga, no? Nakakaraos naman. Ano po ba yun, yung girlfriend mo? May mga anak na po ba yun dati? Hello. Wala talaga. So, Hindi. ang nangyayari tuwing Sabado weekend, Sabado-Linggo, doon po kayo sa kanya, umuwi. Tapos, how come na, paano po, na nabuntis siya ng iba? Paano niyo po nasabi? Yung umuwi na po ako dito. Yung tatay ko na nagkasakit na mild stroke. Umuwi ka na sa? Dito po sa Montalban. Aha. Bali, dati po ba, saan kayo nagtatrabaho na tuwing Sabado-Linggo lang kayo nagsasama? Dito po sa Montalban, sa refilling station pa rin. Ayun nga po, no, 'di ba? Pag diyan ka nagtatrabaho Lunes hanggang Biyernes, Sabado-Linggo pumunta ka doon sa kanya sa Quezon City, no? Opo. Nagsasama ho kayo Sabado-Linggo. Paano ho nabuntis siya ng iba? Paano? Ang sabi po kasi, pag day off po, kung saan po nagpupunta. Pag day off niya. So, hindi po sabay yung day off ninyo. Kumbaga, hindi po sa akin niya sinasabi kung day off niya o hindi. Okay. So, inamin niya sa'yo yung pagkakamali niya na nabuntis siya ng iba? At sinabi niya sa'yo na, patawad mahal, hindi ikaw ang tatay ng dinadalang tao ko. Sinabi niya po yun sa'yo? Di na ho nasabi kasi namatay na ho eh. Ay! Namatay Paano na. niyo po nalaman na hindi mo anak yung dinadala niya? Yung kakilala niya po doon, yung best friend niya, nagsabi sa akin na namatay na nga ho. Tapos, Buntis nung namatay. cesarean po kasi. So nailabas ho yung bata. Oo. Saan ho yung bata? Andun po sa DSWD. So wala pong naka-declare doon sa PSA kung sino yung tatay? Sino? Meron naman po kaso Sino? po yata Caloocan. Kaso po hindi po binigay kasi kailangan bayaran yung nagastos nila. Hindi ho yata mababayaran, kaya yun. Kumbaga, Teka lang ho, sir. Nung namatay lang ho siya, nalaman mo na buntis o ano po? yung nalaman ko pong buntis, hinunta ko po siya kaso ayaw niya na ho talaga maipag-usap. Hindi ko po alam kung bakit. Aha. Kasi buntis. Tapos sinabi niya lang na wala naman daw siyang hindi naman daw siya hihingi ng tulong sa akin. Ewan ko kung bakit. Pero doon pa rin siya sa mga amo niya sa Quezon City that time. So hindi mo pinupuntahan kasi kilala ka naman po ng mga amo sa Sabado-Linggo, doon po kayo. Ayaw niya na rin po akong papuntahin doon eh. Kaya yun na rin yung parang talagang ayaw niya na. Anong rason po niya? Siyempre namimilit po kayo, gusto mo malaman yung rason, ba't ayaw kanya papuntahin doon? Anong rason po niya? Ewan ko po. Tapos
ano, nag-away lang po kasi kami kasi yung kami pa tapos nalaman ko na tumawag siya sa akin tapos yung nag-uusap kami tapos yung kasama niya mismo yung lalaki parang ano siyempre hindi maganda para sa akin yung ano eh. Ramdam mo na may kasama siya the time na ibang lalaki. Andun po siya sa ano sa parang barracks ng lalaki. Andun siya. Nandun po siya tapos parang nag-away kami. Tapos parang wala lang sa kanya na tinawanan niya pa ako na ano. Okay. Parang ayun na nga po hindi mo na po nakita personal yung bata. Hindi yung kaibigan po niya na nakontak po niyo, nakakausap mo naman po yun, nakikita niya po ba yung bata? Ano po 1 year na po kaming walang contact hindi ko na makontak Okay. So, taga saan po yung babae na yun, yung girlfriend mo? Sayang kasi pinagsamahan ninyong dalawa. Taga saan po ba yun? Totally po, ano kasi siya baga laking kalsada siya tapos napunta po siya ng galing po siya ng Ampunan tapos parang tumakas po siya hanggang naging ano na lang po siya namamasukan. Naging taong lansangan na lang po tapos hanggang may nagmagandang loob na kupkupin siya hanggang gumanda yung buhay niya tapos nagtitinda-tinda siya sa ang gamit niya yung kariton. Kumbaga pag umawak po kasi siya ng pera, napapalago niya. So paano niyo po nakilala yun? Parang sa group chat. Nag-post lang po siya sa Facebook tapos ganito, ganyan, 43 years old po siya, tapos naghanap po siya ng kinuwento niya naman po yung buhay niya sa akin, yung naging mga karelasyon niya na meron pa nga pong yung nasa 50 years old yata, tapos siya po ay nasa 24 years old, tapos nagsama po sila ng halos 10 taon. Hindi po sila nagkaanak. Tapos nagkahiwalay po yata. Parang ganun. Okay. Ang nagsabi lang po sa akin yung kapatid. Yung kapatid nung nung lalaki. So anong taon po yun, sir? Namatay si girlfriend mo? Ito lang po 2022. After po sa kanya, hindi na po kayo nagka-girlfriend pa? Masyado ninyong dinidibs, nasaktan po ba kayo doon? Parang ganun. Tapos yung kahit hindi mo kadugo, parang yung parang ramdam mo parang yung pintig ng puso niya kahit hindi mo kaano-ano yung bata. Nakita niyo po yung bata? Nasa incubator. Pinakita sa akin nung anong feeling mo? Sa'yo po ba yung bata? Kamukha niya po Kamukha nino? Kamukha po nung babae, nung nanay. Okay. After 3 months yung pa kasi, sir, mapapansin talaga yun lumilitaw kung yung mukha mo ba di sana. Pero ngayong mag 3 years na siya, hawig na hawig, bilog na bilog yung mukha. Kamukha mo. Hindi So ibig sabihin nakita mo na yung bata ulit. May balita ka sa kanya.
Anong feeling mo? Anong feeling mo pag nakita mo kahit picture niya? Ano naramdaman mo, sir? Masaya. Oh, yun naman po pala. Baka, anak mo yun. Kit po ba ilong mo? Walang nakopya sa'yo? Kahit ilong mo man lang? Hindi Wala? Halos sa kanya. Pagka ganun kasi, kung babae, kunyari, yung anak niya, ano po yung anak ninyo? Lalaki? Lalaki po. Lalaki, tapos kamukha ng babae, ng nanay, ibig sabihin pinaglihian ka nun, ikaw talaga yung love nun. Ganon daw yun, sir. Lalaki anak ninyo, tapos na gaya dun sa mukha niya, na nanay. Ibig sabihin, ikaw na tatay, ikaw yung pinaglihian nun. O may posibilidad na ikaw naglihi. Naranasan niyo po ba yun, na parang nagduduwal ka, nagsusuka ka, ganon? Nang isang beses po, nangyari po sa akin yung parang... Hindi ka naman lasing, the time? Hindi yung... umaga po yun eh. Yun. Umaga. Yun na yun. Meaning, buntis siya, hinakbangan po kayo. Ibig sabihin, kayo pang dalawa, nagkikita kayo, nagsasama kayo, tapos hinakbangan ka. Yun ang rason kung bakit ikaw yung nagduduwal umaga, naglilihi ka. So, pagka ganun kasi na ikaw yung naglihi, tapos mukha ng nanay, ibig sabihin, ikaw talaga yung tatay, sir. Ang mahirap lang kasi doon, sir, hinakbangan ka ni misis mo, tapos hindi ka naman nagsusuka, yung kapitbahay mo yung nagsusuka, yun tatay, hindi ikaw. Nangyari po kasi, yung tatay ko naman nasa ospital noon. Gusto ko po sanang puntahan siya, kaso bawal po daw kasi para silang nasa ospital. Okay. Ganito na lang, babaan niyo po muna itawag, tatawagan ko po kayo, at may gusto pong babae, naintindihan niya yung kwentong buhay mo. Gusto niya ka daw makausap, sir? Siya na lang bahala makipag-usap sa'yo. Nahilo tuloy ako, sir. Okay. Tawagan ko na. May kasama na po ito, manager. May makakausap siya. Kung ano-ano na lang yung pinagsasabi ko dito kay. Ewan ko, ambot sa langaw. Okay, si Ma'am Lani. Ma'am Lani, magandang gabi. Saan po kayo ngayon? Saan ho ikaw ngayon, ma'am? San Jose City po. San? San Jose City, Nueva Ecija po. Nueva Ecija. Okay. Usap po kayo ni Mr. P, na? Mr. Pogi Darwin Torres. Timer! Pasok! Sweetheart. Saan ka? Montalban. Montalban, saan ba yun? Montalban, Rizal. Montalban, Rizal. At nangingiti ka? First time ko rito, baka kala. Second time. Second time na. First time ko dito. First time ko dito. Ang saya ka. Ilang taon na po? Ay, medyo may pagkaedad na ako. 55 na ako. Wala naman po sa edad yan. Kumbaga, nasa pag-uusap naman po yun. Kasi yung ex mo nga, sir, medyo may edad din sa'yo, no? 40. 50. Nagkakilala po kami ano po ako, 37, siya naman po, 43. 43. 5 years. Ba't ilang taon ka na ngayon? 40. Bata ka.
So, ano trabaho mo? Sa delivery. Delivery mo na? Sa water station po. Ito station. Yan sa Montalban, Rizal. Bayo-bayo pa rin. So, binata. Ganon. Binata po. Ako may 2 anak. 23 years old at saka 33. Tapos, trabaho ko ito sa salon. Okay yan. Okay naman. Kahit pa paano. Isa na. Ay tatanong pa. Ilang, alam po ba kayo, biyuda? Yeah. Paano yata? 20 years? Okay lang yan. Wala. Kung sakali, huwag nagkasundo na. Wala na akong problema. Wala nang problema. Kung sakali man. Hindi naman ako, makulit na ako pag sa chat, makulit ako eh. Ayun lang. Ganun lang. Dahil ako laging busy. Oo lang po yun. Pag alam ko naman pong busy, hindi naman po ako totally nangungulit. Yun lang, kapag laging makulit, syempre. Hirap yung makulit. Namamatok ako. Oo. Nagiging naman ako. May mga banggulang ka pa? Ay, patay na ako parehas. Yung mga kabilang buhay na. Bali, ikaw na lang mag-isa dyan o may kapatid ka pa? puro na yung mga asawa na ako na po wala. Ano yung bunso ka, ganun? Oo. So, anong pagkakalubog? Nalulubang ka lang sa trabaho mo na yun? Delivery boy ka, ganun. Nililibang ko na lang po. Baga, para makalimot. Makalimot? Para saan? Sa dating girlfriend, gano'n. O may kinasama ka din? Wala na, siya lang po. Tapos, yung, baga, kumusta ko po yung bata. Excuse me. May anak ka? Sa kanya. May anak kayo doon sa kinakasama mo nun? Sa kanya po, pero wala ko sa akin eh. Nasa DSWD. Ay, bakit nasa DSWD? Siyempre, ayaw nila. Ang gusto ko kasi nila mangyari, may mag-claim dun sa bata na kamag-anak ng babae. Bakit ikaw? Hindi eh. Hindi pwede? Hindi ka pwede mag-claim. Kasi, baga, wala naman po daw, binilin yung namatay na kung kanino Sino namatay? yung babae po.
Sino babae? Yung kinasama ko po. Oh, yung kinasama mo. Okay na. Oo, patay na po. Alam ko, naghiwalay lang kayo. Hindi? So, may anak kang isa. Bakit hindi iniwan sa'yo? Di, wala ko kasi ako nung nandito po ako sa Montalban, tapos nagkataon po na yung tatay ko na ospital, hindi rin ako makaalis. So, na-hospital yung tatay mo, namatay yung asawa mo, hindi ka nakapunta doon, gano'n. Bawal po daw. Okay. Bawal po daw. So, yung anak mo, inilagay na lang sa USWD. Ilan tayo na anak mo? Bali, 3 years. 3 years old. So, ngayon, 3 years old pa rin siya ngayon? Oh, kasi po, 2022 po siya, October. O, kailan namatay asawa mo? October din po, ng 2022. Sa panganak ng anak mo, namatay na kaya asawa mo. Oh, cesarean po. Kaya namatay yung asawa mo kasi nanganak siya. Ganun. Oh, cesarean. Condolence. Kasi namatay ho siya, sir. Di niya ho kinaya kasi may may problema sa heart. Oo. Ang alam ko po dati kasi, yung magkasama po kami, kada weekend, umaalis po siya. Nangihiram po siya ng pera dun sa amo namin na... Tinanong mo kita kanina, sir, di ba sabi niyo pag tuwing weekend kasama mo siya, Sabado Linggo, pupunta po kayo sa bahay ng amo niya, rather. So paano pa, anong araw siya lumalabas? Umaga po bandang alas 9. Hindi niya po ako sinasama kasi wala pong may iwan dun sa bahay. Wala pong magbabantay dun sa matanda. Wala. Yung dating kapitan. Kasi po, pag dugang lingag ulo ko, sir. Pag wala pong mauutusan yung matanda. Dugang lingin ulo ko. Kaya ako po yung naiiwan dun. Saka may iwan, yung matanda. Opo. Tapos, minsan po, yung manugang nag-uutos din po na may pinapagawa din. Kaya, hindi po talaga kami yung totaling pwedeng umalis. Kahit may bibilhin lang sa labas, ganyan. Nakakalabas lang po kami pag yung... Magkasama ba kayo sa bahay? O hindi? Magkasama po kami sa bahay. Bakit nakikita kayo ng Sabado at Linggo ka? Ano ba tanong? Ay, hindi pa po kami nagsasama noon kasi yung una po kami nagkita, siya po yung nagpunta dito sa Montalban, tapos binaha po kami noon. Nalaman niya na binaha kami, kaya yung amo niya nagbigay ng tulong sa amin. Nagdala siya dito ng bigas, mga dilata na galing din sa barangay, inuwi niya dito sa Montalban. Yun yung una po namin pagkikita, tapos nasundan pa po ng mga February hanggang pagdating ng March, dun na po kami nagsama. Doon na po kami nagsama ng almost 3 months. Sa 3 months na yun, may anak na kayo?
Di pa po. Kasi madalang po kasi may ano eh. Pag lumalabas lang po kami, saka lang po may ano, nangyayari. Nangyayari na ang kuya. Kababalaga. Hindi ko yan, di ba, sabi mo, yung Sabado at Linggo lang kayo nagkikita. Tapos magkasama kayo sa bahay dahil may alaga kayong matanda. Magulo kaya ito ang usap-usap. Hindi, nakabukod naman po kasi kami. Kumbaga, yung matanda, may sariling kwarto. Ano yung trabaho ng asawa mo dati? Bakit asawa mo dati pinag-uusapan natin? Ito na lang ho, ano? Medyo lumalim na ho yung ano, yung istorya ni Sir. Medyo nagluhan na rin ako. Hindi na ako maintindihan, Kuya DJ eh. Kanina pa ho kasi kami nag-uusap niyan, ma'am. Magkaklating oras na bago po kayo dumating. Kayo na lang. Nakikita ko nga po yung usapan nyo, naririnig ko nga po yung usapan nyo kasi online din po muna ako bago kay Kaya ganito na lang. Kayo na lang po bahala kay Sir. Mama, pakinggan niyo po yung kwento niya. Sige po. Kanina medyo kay Rico pa, no? Habang tumatagal na nagugutom ako, naantok na parang iwan.